Sa Exodus chapter 15 verse 26, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Sinasabi ng Biblia na ang ating Diyos ng manggagamot. Dito makikita natin, mga kapatid, walang exempted pagdating sa pagkakasakit. Mayaman ka man, mahirap ka man, talagang dumadanas tayo na tayo nagkakasakit. At walang exemption. Marami tayong mga kilalang doktor. At sinasabi nga, mga kapatid, ang mga doktor ay instrumento ng Diyos para suriin tayo. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng kaalaman, ng karunungan. Merong limitasyon ng kanilang karunungan at merong limitasyon ng kanilang kaalaman. Datapwat ang Diyos ay walang limitasyon. Sapagkat may nasabi sa Biblia sa Aklat ng Juan na ang hindi kayang gawin ng tao ay magagawa ng Diyos. Ang Diyos ang ating kagalingan. Merong 4 na dahilan bakit nagkakasakit ang tao. At ang unang-una na dahilan, mga kapatid, ay dahil sa kapabayaan. Bawal sa iyo ang maaalat, bawal sa iyo ang matataba, bawal sa iyo ang soft drinks, di ka na umiinom ng tubig, puro soft drinks na lang, nagkasakit ka. Mga kapatid, kung meron mang dahilan bakit nagkakasakit ang tao, unang-unang reason, kapabayaan sa sarili. Amen? Masyadong inabuso ang katawan sa mga gawain. Halos wala ng oras para magpahinga. Sa trabaho, 8 oras lang ang trabaho. Nag-o-overtime ka pa at kinukuha mo pa buong oras, 24 hours para magtrabaho. Nilikha ng Diyos ang gabi para magpahinga. Ang bawat tao. Kumita nga ng malaki. Yung kinita mo, pampagamot mo na lang din. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan din natin ng kapahingahan. Hallelujah. So wag natin pabayaan yung ating mga sarili. Ang sabi nga ng Biblia, wag pabayaan ang templo ng Diyos. Hallelujah. Ang templong ito yung ating mga katawan. Amen po ba? Kaya ingatan po natin ang ating mga katawan. Pangalawa, mga kapatid, na dahilan bakit nagkakasakit ang tao ay dahil sa kasalanan. Alam nyo sa Biblia, ang mga Israelita, pinaniniwalaan nila na ang tao pag nagkakasakit, may kasalanang nagawa. Siya, o ang kanyang mga magulang, o ang kanyang mga ninuno. Amen po ba? So yun ang pinaniniwalaan sa Biblia according to John chapter 9, na merong ipinanganak na bulag. Alam nyo, sabi ng mga Israelita, Panginoon, Guro, ano pong dahilan? Ba't ipinanganak na bulag ang taong ito? Dahil ba sa kasalanan ng kanilang mga magulang o ng kanilang mga ninuno? Alam nyo kasi, isa ito sa pinaniniwalaan sa Biblia ng mga Israelita na kapag ang tao nagkakasakit, merong kasalanang ginawa yan. Pangatlo, anong higit dahilan ng pagkakasakit ng tao ay pagsubok. Amen? Alam nyo, kung kilala nyo si Job sa Biblia, hallelujah, ipinagmamalaki siya ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon kay Satanas, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Siya ay mabuting tao, hindi gumagawa ng masama, may takot sa akin, wala na siyang katulad sa mundo. Mga kapatid, sinubok si Job, pinagsugat ni Satanas ang kanyang buong katawan. At doon sa pagsubok na yon, mga kapatid, hallelujah, walang ibang ginawa si Job kundi lumuhod at nagpuri sa Panginoon. Nusubukan tayo ng Panginoon kung hanggang saan ang ating pananampalataya. At ang pang-apat, mga kapatid, na dahilan bakit nagkakasakit ang tao, pagsasalita ng masama laban sa lingkod ng Diyos. Alam nyo, sa Bible, si Miriam na kapatid ni Moses, nagsalita siya kay Moses. Sabi ni Miriam kay Aaron, na kanilang kapatid, bakit si Moses lang ba ang kinakausap ng Diyos at hindi tayo? Tayo din naman Ganun na sinabi ni Miriam. Naging malaking issue at ang pagkainggit kay Moses.
Pero alam nyo, ang sabi ng Diyos sa kanya, dahil sa mga sinabi mong yan, anong nangyari kay Miriam? Namuti sa ketong si Miriam. Dahil sa pagsasalita ng masama laban sa lingkod ng Diyos kay Moses. Kaya maging maingat din po tayo mga kapatid, kung bakit nagkakasakit ang isang tao, kasi dahil sa kanyang masamang nasabi patungkol sa lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kaya maging maingat po tayo. Huwag tayong basta-basta magsasalita ng masasama laban sa mga pastor, sa mga lingkod ng Panginoon, sa iglesia. Maging maingat po tayo sapagkat sa Biblia, lahat ng mga nagsalita laban sa lingkod ng Diyos, napahamak. Kaya maging maingat po tayo. Kahit ang mga pastor na kilala ninyo ay parang may mga kahinaan, yung mga pastor na nakilala ninyo ay parang may mga nagawa na hindi maganda, hallelujah, mga kapatid, wala pa rin tayong karapatan na magsalita laban sa kanila. Kahit ang mga pastor na kilala ninyo ay may ugali, hallelujah, hindi nyo gusto ang ugali, hallelujah, still tinawag pa rin sila ng Panginoon. Sila yung mga lingkod pa rin ng Panginoon. Kaya huwag tayong magsasalita laban sa kanila. Amen? Kasi babalikan tayo ng Panginoon. Basta tayo mga kapatid, hallelujah, pagsikapan po natin na tayo ay manalig at manampalataya sa ating Panginoon. At makikita po natin, kaya tayo pagalingin ng Panginoon. Ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Purihin ang pangalan ng Panginoon.